Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, bago do sa main video, no, may pinasa sa akin si Sir Sky Bentores. So, ito yung video. Ano daw masasabi ko dito? Tingnan nga natin to. The following recording was captured at a funeral home and was saved to their CCTV system. It depicts their night security guard making his rounds in the building as he does nightly, several times an hour. He says that he didn't see anything out of the ordinary that night except for the fact that one room felt colder than the others. Lucky for us, it is the same room caught on tape in this video. As they checked the footage the next morning, they saw something bone-chilling. Watch what happens. A boy seems to materialize out of thin air and follow the guard into the other room. A bit later in the video we see him disappear back into the same corner he mysteriously appeared from. Is it possible their CCTV cameras captured a spirit of a boy that night? What a creepy position to be in. Ano na naman to? CCTV glitch na naman yon. 'Di ba na-explain na natin last time yan? Ito kasi yan mga meno. Kapag ka ang CCTV sobrang dilim or yung environment niya ay wala halos makita, nagi-glitch talaga yan. Parang ito. 'Di ba? Gagamitin ko na naman yung video ng Corridor Crew. Ito yung paborito kong example kasi ang galing nila mag-explain dito eh. Dito sa ganito, same din yung nangyari. Wait lang ha, saan na ba yun? Yung sa may CCTV video. So ito, pakita ko ha. Para alam nyo rin lang. Parang ganito yung nangyari dyan. Diba nawawala? Whoa, interesting. His camera's getting screwed up. That's a cool data mosh effect going on. Okay, I wonder if this is just the codec glitching out and not updating parts of the image as a person walks through it. So the parts that say static, basically the computer goes, okay, I'm just gonna give you a picture, and you just hold this picture until I tell you that there's new data there. And that's basically how it saves space in terms of compressing the video. So like the house, the tree, everything around here that's not moving, it's basically just a still picture that's been told to just stay on frame for as long as possible. And so as this person gets close, it could be glitching out and keeping some of that there and not updating it with new information. Because it's dark and you just have one tiny little moving thing on screen, it could be that it's just too little movement to trigger the codec to create a new keyframe, basically to add new data to it or to add new data to that block. Diba? Naintindihan yung sinabi niya. Ang sabi kasi ni Kuya dito, expert ito sa mga videos eh. Kapag ang CCTV daw, walang nangyayari, 'di ba? Ang trabaho kasi ng codec ng CCTV, pag walang nangyayari, walang data, ito ay picture lamang. Picture lang 'yan. Ang dahilan daw nun para makapag-save ng space doon sa hard drive ng CCTV. Para hindi siya magasto sa space. Since walang nangyayari dito sa frame na to, ano lang yan, picture lang yan. Until such time na may papasok na bagong data. Eh yung bagong data, kadalasan kasi masyadong maliit eh. So, ito, pwede nilang, dahil medyo obvious na may ilaw kasi eh. Pero pag dumating na siya sa part na madilim, kasi ito night vision. Kung hindi mo kasi gagawin night vision yan, totally pitch black ito. Kaya ang dating siguro dito, close, it could be glitching out and keeping some of that there and not updating it with new information. hindi na ina-update ng bagong information kasi sobrang liit ng data na dumadating. So nangyayari, nawawala. And you just have one tiny little moving thing on screen. It could be that it's just too little movement to trigger the codec to create a new keyframe, basically to add new data to it or to. Diba? Kaya pagdating dito, nawawala siya kasi madilim itong part na to.
So ang iniisip ng codec, since madilim ito, yan lang muna yung hindi ko na i-update yung ng bagong keyframe. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kasi ang ina-update lang naman ng codec ito yung bagong data na dumating Pero yung kapaligiran hindi. So parang ganito yung nangyayari dito sa sa video ng bata. Kung CCTV ito, no, nasaan na ba yun? Andito yata sa isang browser. Kung CCTV ito, i-replay ulit natin ha. The following recording was captured at a funeral. Ito, madilim kasi itong part dito. Pero feeling ko, kasama niya talaga yung bata dyan. So, anong nangyari? Home and was saved to their CCTV system. Diba ganyan, ano? It depicts their night security guard making his rounds in the building as he does nightly, several times an hour. He says that he didn't see anything out of the ordinary that night except He said, wala daw siya nakita. Saan mo napulot yun? Yung istorya na yun. May in-interview ka ba? Wala ka naman in-interview for the fact Diba? that the room felt cold. Tapos dito kasi tandaan nyo, night vision to ha. Kung hindi siya naka-night vision, sobrang dilim ng part na to. Kaya ang mapapansin nyo, yung bata The others. na darating, Lucky for us, it is the same room caught on tape in this video. As they checked the footage the next morning, they saw something bone-chilling. Watch what happens. bigla may, di ba, nag-glitch yung bata kasi ito nga, madilim to. Sobrang little ng movement niya. Obvious naman na tinatawag niya yung bata doon sa bandang sulok na yun Nilagyan lang ng istorya na ito ay security guard na ganyan. 'Di ba? From there, yung bata, ayan na Parang aware naman si kuya kasi na may kasama siya. From dilim lang nang galing yung bata. Pag pupunta uli yung bata doon, mawawala kasi madilim yung part na yon. Yung codec ng CCTV, hindi niya na ina-update yun doon. Parang ganun yung nangyari doon sa sample video natin kanina. Glitch ng CCTV yun, mga kababayan ko. Anyway, proceed tayo doon sa main content natin. Ito, ang daming nag-forward sa akin ito nung na-i-publish ito kahapon or kagabi. O kahapon nga yata. So ito yung bagong video ni Zarkaro doon sa Bahay na Pula. 'Di ba? Ang Bahay na Pula ay legendary na haunted house kasi ito daw ay ginawang garrison ng mga Hapon. 'Di ba? Ito yung dahilan kung bakit nag-guess ako ni Sir Rizzy Bayan dati. Kasi pumunta kami diyan Diyan sa bahay. Although na ito ay wasak-wasak na, no. Nagalit nga daw yung kasi yung may-ari nito pinawasak ito. Ano ba yung reason nito? Sir Gary Ghostbuster, ano ang reason niyan? Na kinuwento sa atin. Na ito ay parang nagalit daw yung nila, yung parang local government nila. Dahil ito ay protected daw ito ng National Historic something. Diba? Kasi parang historical itong bahay, winasak nila. Kaya hindi totally na-demolish ito. Pinigilan daw. Sayang kasi, no? Anyway, so nung pumunta kami dyan, okay naman yung namin. Wala naman kaming naranasan. Pero siguro nung time na yun, tsaka nung time na yun, sobrang ingay dito. Sobrang ingay talaga niyan kasi maya't maya yung daan ng truck. Anyway, panoorin natin to, no? May timestamp na binigay sa akin kung kailan mag-i-start We're going to spend an overnight sa isa sa pinaka-haunted na bahay sa buong Pilipinas. Ang Bahay na Pula. Ang aking pong karanasan nung panahon ng Gerang Hapon ay hindi ko po nalilimutan. Nakasona kami mga babae. Bata. Lagi may sumigaw. Sabi nila, yung pumanahog kami. Pag panahog namin, nakita namin yung mga lalaki, nakagapos ang mga kamay nila. Tapos yung iba talagang dumudugo na. Rich yung history niya, no? Pero doon tayo sa 19 minutes yung binigay sa akin time Ang ginawa pa nga namin dyan, nag-play kami sa Bluetooth speaker ng yung announcement ni Emperor Hirohito
na tapos na yung gera, na sumuko ng Japanese sa US. 'Di ba? Pero wala pa rin talaga nangyari. Pero may mga extreme reading kami ng EMF diyan. May game? Open ko na rin pod, ha? At sa pag-finalize ko ng mga setup, ito ang nangyari. I don't know what's happening with my REM pod. Oh, bro! Catball. May debunk sa catball eh. Pero hindi, pwede naman sigurong paranormal yung sa catball. Pero may nag-explain na yun sa YouTube eh. Diyan sa catball eh. Kahit na ang technique diyan, meron kami nakita ni Sir Jess Clint na Kasi di ba, ang supposed to be, yung catball na yan dapat, iilaw yan pag nagalaw. Pero sometimes kasi umiilaw yan kahit hindi nagalaw eh. May flow yan sa i-search nyo na lang sa YouTube, no? May flow yan doon sa design. Kasi yung design niyan sa loob niyan, sige na nga, ipapakita ko na nga. Para pare-parehas tayong catball debunk. Pakita ko na sa inyo. Ito yan I'm going to do a small experiment. Sa loob kasi niyan, ang sensor niyan, saan ba yung pinapakita yung loob niya? Ito. Malinaw. Sa loob niyan may aluminum ball. Yung aluminum ball kasi niyan, hindi perfect yung pagkabilog niya. Unstable yan eh. So, yung nasa parang tube siya. Sa loob ito ng catball ha. May time kasi na kapag tinaob mo yung catball, ang galaw na itong aluminum ball halfway pa lang. Then naka-steady siya, no? Biglang due to gravity, babagsak ito, iilaw na naman uli. Or, minsan, alam mo yung parang may contact siya ng konti, tapos parang due to failure, parang nagdudugsong siya. 'Di ba? Anuhin niyo to, panoorin niyo tong video na to. Ang title ay Debunking Catballs, PSI yung channel. Kasi pagka pinlay natin to, ang haba-haba pa. Basically, ganun yung mechanism sa loob niyan. Kaya nga ang technique diyan para maging accurate itong catball na tinatawag nila. Meron kami nakita sa niyan sa Etsy eh. Or ilagay nyo sa bibig ng bote na mineral water. Kasi doon talaga makikita mo na gagalaw siya pag nawala siya doon sa pwesto. Pinakita ko kay Just Clint yun eh, yung Sana ba yan? Wait lang ha, para makita nyo din. Ito dapat may ganto. Yung parang, ilalagay mo dapat yan dyan. Kaya nga may umimbento. Kasi alam nilang hindi reliable itong itong catball eh. 3D printed na ganyan. Malalaman mo talagang spirit yan pag yan ay natanggal yan sa kinalalagyan niya. Yun talaga, may movement yun. Hindi sapat na maging spirit yung umilaw lang. Sometimes kasi glitchy yung niyan eh, yung loob niyan. Pwedeng unstable yung aluminum ball sa loob. Pwedeng maraming factor. Na 'di ba, mainit kasi mainit yung system. Pag nag-cool down 'yon, luluwag yung yung sensor. Iilaw na naman uli. Pag mainit na yung sensor, magko-contract yung metal, mamamatay na naman siya. Pwede kasing gano'n na mangyari eh. Kaya ang pinakamaganda talagang pan-trigger sa catball, kung totoong paranormal siya, kailangan makita nyong gumagalaw ito. Hindi basta umiilaw lang. 'Di ba? Kaya dapat ilagay mo siya dyan sa pwesto na ganito, yung parang stand. Pag tinulak yung catball na yan, ibig sabihin, paranormal yon. May gumalaw eh. Nang walang hangin.
Di ba? Kaya ano yung cat ball hindi reliable sa akin. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi siya pwedeng gamitin sa pang ghost hunting. Mataas lang ang risk ng contamination sa cat ball. Anyway, pagpatuloy natin, no. Nandito kami ngayon hindi para manggambala, nandito kami para malaman yung history dito sa place. May kasama ba kaming espiritu ngayon dito? Kung may kasama kami dito, pwede mo bang hawakan yung isa sa mga nilagay namin? Oo! Yan! Ito, Okay. ano talaga yung sa bahay na pula? Mayaman talaga sa EMF yan, reading. Pero compelling yun. From tahimik siya. Tapos bigla siyang compelling yun. Yung dito naman malapit sa camera, malapit sa may hagdanan, pwede ka bang dumaan dyan sa may hagdan para malaman namin na nandyan ka? Ang maganda dun sa nangyari, lahat sila nakakapture ng static camera, ano. So walang pagdududa na may daladalang pwedeng mag-trigger sa REM pad. Grabe to, ayaw talaga niya. Parang kapag nahawakan niya, ayaw niya nang bitawan, bro. Kaya lang ang problem kasi dyan, alam nyo men, unstable kasi ang EMF reading dyan eh. Kaya kung halimbawa, from tigil siya, ano, tapos bigla siyang tumunog tapos hindi siya tumitigil, mukhang natural lang, mukhang ano lang yun eh. Dulot lang yun ng mataas na EMF reading na totally kaluluwa. Compelling yun, halimbawa, wala kayong ginagawa, tumunog, then nawala uli. Kasi ang multo, di ba, nauubos ang energy niyan. Kailangan uli niyan kumarga. Dahil kung sobrang tagal na ganyan, kasi ito ha, para maintindihan nyo, pumunta kami dyan kasi. Ayun o, pumunta kami dyan. Yung EMF talaga niya, pagpasok pa lang namin dyan, pumapalo na talaga. Pagpasok namin dyan sa loob, sobrang taas. Kasi sa harap niyan, kumpul-kumpul yung mga kuryente sa taas. Pinakita ba yung una? Ito nga, yung digital EMF reader ko nga dyan, nagwawala din eh. Noong time na yan. Ayan o. Bakit? Nagwawala yung... Oo nga sa akin oh. May kuryente ba dito? Meron. Ayan ang poste. Nagwawala agad yung EMF meter dito oh. Sa'yo nga, buksan mo nga. Hello guys. Hello guys. Nakita namin dyan, may kuryente doon sa labas. Then pagpasok nyo doon sa loob, habang ganyan din ang unstable din yung reading dyan. Talaga malakas talaga ang ng reading ng EMF dyan sa loob. Diba? Kaya pag yung mga bagay na nakakapag-trigger gamit ang EMF, medyo skeptic ako doon. 'Di ba? Okay na sana yung kanina, yung biglang from out of nowhere biglang tumunog, pero hindi ka pakakawalan ng EMF. Sobrang tagal naman na nun para sa multo. Well, for me yun kasi 'di ba, ang energy na kinakarga ng multo, nauubos 'yan eh. Kung ganito katagal, hindi siya nauubos. Dumaan dyan sa may hagdan para malaman namin na nandyan ka. Kasi hindi siya tumitigil oh. Tagal niyan. Abundant kasi ng EMF dyan eh. Kapag nahawakan niya, ayaw niya nang bitawan, bro. Okay, sila. Kailangan i-reset uli. Ilipat ng pwesto. Kaya inilipat namin ito ng pwesto. At kapag tumunog pa rin ito ng tumunog sa aming paglilipatan, ibig sabihin baka nga sira ang REM pad. Saan natin pagpalitin sila ng bell?
Hindi siya sira, malakas lang talaga yung sagap diyan. Na hindi naman dahil maraming kaluluwa, dahil talagang yung EMF electromagnetic field diyan talagang malakas. Kung same spot, tutunog din yung bell dyan sa spot na yan. Ano ba yan? Ano ba yan? EMF triggered ba yung bell niya or motion sensor? Pagka abnormal ang EMF reading, mas maganda sana motion sensor no? Pagka irregular yung EMF reading sa paligid. ko yung una ng bell. Pero pag alis ko, Doon talaga tumunog eh. kung may kasama kami dito. Pre! Malakas talaga doon. Andun talaga. Wala oh. Wala na oh. Kumpirmado, meron nga something dito sa dating paliguran. Saan yung EMF mo? Nandito. Hawa mo. Doon talaga sa kabila. Ano ka nga, mag-iwan ka ng EMF, tignan mo. Yan, mas maganda mag-iwan. Kahit yung EMF kanina, di ba? Ayun yung, Diyan din kanina eh. Ayun yung sinasabi ko, pwede kasi yun eh. Pre, pakizoom ah. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko dahil ng mga oras na to ay natatakot na rin ako. Ay na, nabablanko ako. Ikaw ba yung babaeng namatay dito? Ikaw ba yung nirate ng mga Japanese? Nung, oh my God. Whoa. Hindi source ng Pre. Pre, imposible yan kasi tumutunog din yung dead bell. Hindi, kasi kung source ng electricity, dapat ano yan, static lang siya sa isang ilaw. Eh, nag-i-spike eh. Pwede yung sinabi ni Sir Jing. Pwede. Diba? Nagsasabay sila, men. Meron talaga na didetect kasi nagsasabay. Diba? Hindi siya, Ito ba yung CR na may pinaslang at ginahasang babae? mukhang compelling nga to. Kasi nagre-response eh. I don't know kung anong tingin nyo dito, pero feeling ko compelling nga. Kasi kung talagang natural source of EMF yan, hindi titigil yan eh. 'Di ba? Oh, grabe. Compelling nga. Oh my God. Hindi ko sinasabing paranormal compelling lang siya. Maybe makaisip kayo ng reason, pero sa akin, pag tinatanong mo tapos nagre-response ng ganun, or kahit hindi mo tanongin, no? Kasi hindi mo pwedeng, let's say, isipin ko, dadayain nila. Kasi pagka pinindutan mo ng walkie-talkie, yun ang kadalasang pandaya dyan sa dyan sa EMF reader, tsaka sa, it's either walkie-talkie, remote control ng sasakyan, magti-trigger yan. Pag tinrigger mo yan, full scale lang dapat yan. Eh, yung pumitik ng ganon, hindi mo makokontrol kasi yun na ganon kabilis ang pitik. Kaya pala tunog na tunog dito yung REM pad. Pero kaya siya tunog na tunog. Tingnan mo, sobrang tahimik na oh. Men. Pero who knows, baka, EMF reading din. Tandaan nyo ha, ang mga device kasi na yan, hindi naman dinesign yan para maka-detect ng multo. Dinesign yan para ma-detect yung presence ng electromagnetic field. Na pinaniniwalaan lang na ang multo ay may kinalaman sa electromagnetic field. Pero parang ayaw niya nang bitiwan. Kasi imagine, pati yung EMF. Ayun spike ng malakas. Kung ako, ko yan iwan nyo dapat yung EMF dyan, men. Para ma-make sure na talagang, Oh my God. 2 taps ibig sabihin nun oo, and 1 tap ibig sabihin nun hindi.
Gusto mo ba na nandito kami? Trap ka ba sa lugar na to? Galing, no? Isa ka ba? Grabe, sobrang tuloy-tuloy nga eh. Subukan natin magtanong na gamit itong ilaw na ito. Shit, patay mo na natin, natatakot ako. Ay. Yung sinasabi ni Sir Jing na yan. Sige, yung gamit yung ilaw. Grabe. Subukan ko magtanong. Ikaw ba yung espiritu ng batang babae na kinahasa at pinaslang dito sa bahay na ito? Kung oo, pwede bang pailawin mo itong EMF na nandito sa lapag? At this time, bigla nawala ng lahat ng response. Sayang. Tinanggal ko yung bell, Oh. wala siya. Baka pinaglalaroan niya yan. Sayang kung kung pumalo dito yon. Lupit sana nun, ano. Alam ko na! Kasi, alam ko na. Kasi bata siya eh. Maaring itong equipment, laruan niya. Subukan mo ilapag ulit. Sa bagay, yung kulay. Hindi kasi, isipin mo di ba yung REM pad pinaglaruan niya rin? Oo. Yung EMF, pwedeng pinaglalaroan niya rin. And pwede rin yung deadbell pinaglaruan niya. Ang EMF ayaw oh. What if yung music box, kasi syempre entertainment para sa bata yun, pwede natin Good. Isang bola. Good. Kaya sinubukan namin ibalik lahat. Pero yung bola talaga hindi ako no sa... Takot sa. Pwedeng pinaglalaroan nga niya. Andito ka pa ba? Kung nandito ka pa, pwede mo bang patunugin ulit yung bell? Naglagay ako ng 3 equipments dyan para sa'yo. Merong bola, merong umiilaw na EMF, at meron ding bell. Pwede mo ba patunugin lahat? At pailawin lahat? Pero this time, wala na kami nakuhang response. Wala ano. Yun lang, no? Mukhang totoo nga yung kanina. Mukha lang naman. Pero, ano opinion nyo tungkol dun? Ang pinakatamang word dun, compelling. Ayoko na i-confirm na paranormal. Compelling lang. So maybe, baka umalis kasi bigla mo inalis eh. Oo nga. Tingnan mo tahimik ko, maski yung EMF nawala. Di ba? Siguro kung isipin natin ng parang bata, baka umiyak kasi tinanggal mo yung laruan niya. Pucha, ako yung nangyari ngayon. Kanina, ang iniisip ko, kasi nga di ba may mga kable nga ng kuryente, pwedeng source ng energy. Correct! Very good! Very good, Sir Jing Relano. Very good. Galing doon sa mga kable. Pero ngayon, Very good. Very good. Di ba? Yan ang mga pagiging ghost hunter talaga. Di ba? hindi na rin Hindi na umiilaw. Kasi kung sa kable yun, dapat nagsista-static lang. Ano din nila na feel din nila na may mga kable talaga doon. Na malakas talaga ang buga nun. Ito yung gusto ko dito sa ginawa nila Zarkaro na akala ko porket nagkakaroon sila ng experience diyan, i-ignore na nila yung factor na yon. Pero very good na discuss nila diyan. Consistent lang eh. Pero hindi na nga. Tsaka Very good. hindi masyado yun eh. Ang EMF pang malapitan talaga yan eh. Yan alam mo, pan-detect ng mga wires and pang malapitan yan eh. Hindi yan pwedeng malayo. Pati yung rin pa tumigil na din, oh. As in, talagang shutdown yung mga equipment natin. Very good. Feeling ko, kailangan mo siyang kausapin ng mag-isa. Alam mo, nag-i-improve na rin talaga itong videos ni Zarkaro, no? Actually, maganda na dati, mas lalong gumaganda ngayon. Kasi ako yung mag-isa. Oo. Night vision lang kasi Night vision, patay natin. Oo. Kasi bigla may nalis eh. Oo, bigla may nalis eh. So, baka kailangan talaga ikaw yung May mangyayari pa ba dito? mag-isa. Naghahanda na ako para sa alone challenge nang may biglang may mangyari sa music box motion sensor ko. Wait, what happened?
Okay, so I restarted the music box. Cause Okay. Para makapag-prepare na tayo for your solo. And then I put it down, then it started playing, and then it just wouldn't stop. Natin ba kami nangarang eh. So guys, si Ian binuksan niya yung music box. And then suddenly, pag bukas niya, biglang tumunog na ng non-stop. At maya-maya lang, harap-harapan itong tumunog sa harap namin. Oh my gosh! Hindi na natin nagalaw yan. May dumaan, may dumaan. Sensor, nandun yung sensor, no? Ang nakakatakot nga lang dyan, parang prone sa holdapan dyan eh. Yung sa lugar na yan. Kaya nung nandyan kami, may mga pumupunta dyan na, alam mo yon na hindi namin kilala. May dadaan pa dun sa, ano, na may daladalang itak, mga ganun. Kaya nakakatakot din yan, may bahay banda dun ng konti yan eh. So at the moment, it's 1:55. Hindi ko alam kung nakikita, pero 1:55 a.m. Okay, so mag-isa na lang ako. Ang plan ko ngayon is, syempre magsisorry ako dun sa May ahas pa. bata. Kasi totoo naman, baka naglalaro siya, tapos bigla akong kinuha yung laruan niya. It's something na nakaka-offend. Then, hawakan ko lang tong EMF. Sa batang nandito, nakikita mo ba ako? Andyan ulit paborito mong bell na nilalaro mo kanina. At nandito yung REM pad na nilalaro mo rin kanina. Oh my gosh. Andito ka ba? Oh my gosh. Galing ano? Basta make sure lang naman nila na wala nagtitrigger dyan, goods to. Pwede ba tayo mag-usap? Pwede mo... Sis. Madalas ka ba maglaro sa lugar na to? Nagalit ka ba sa akin kanina? Pwede mo paringin yung bell ng 2 kung oo at 1 ring kung hindi? Very good. Balikan ko kaya yan. So nagalit siya. Gusto kong mag-sorry. Parang sabi niya, sinabi ko gusto kong mag-sorry, biglang no. Nangihingi ako ng paumanhin. Kaya lang sana, no, mas maganda sana yung background sound. I-tone down natin ng konti. Kasi pag mga ganyan, mas gusto namin na maririnig yung ano eh. Gusto namin marinig yung surroundings din eh. Baka may boses, baka may ano. Sayang, no? Okay lang ba na nandito ako? Trap na spirit ka ba dito? Ingay ng sound. Anyway, no, yung full version nito, ito mag-ano pa sila dyan eh, mag-ES-test pa yata sila eh, no? Yung full version nito sa channel ni Zarkaro ha, nadaanan ko lang naman ito eh. So magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. Bye-bye.